anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makitabang ang biyaya ng mga magsisipakinig. Huwag niyong paggatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na kanya kayo itinakal hanggang sa arawan ng pagkatapos. 31. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalik, kadaldalan, yung taklesa na ito, at panglilibak ay mga alis naman sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. At magpagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos ay Kristo. No? So yun ang binasa natin. Yun ang paraan para nato. Para tayo ay lumakad na sa panibagong buhay, para huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Tandaan nyo, itong ginagawa natin, dahil kung tunay na tayo nagkaroon ng faith sa tinatawag na pagkamatay, pagkalibin, at pagkabuhay ng ulit ni Kristo, kailangan tayo lumapit dito, ito na dapat ang makita sa atin. Tinignan lang natin, itong nasa Efeso ito, marami ito. Mahigit na 15 ito eh. Kung iisa-isahin natin, mahaba lang, maraming susulatin natin. Kaya apat na ito. Ituloy nyo lang pagbasa. From chapter 4, from 21 to 32 ng Aklat ng Christian Men. Bababasa nyo kung paano nyo magagawa ng mga bagay. Bukod sa tinatawag na be transformed, magbago na tayo ng gusto, kailangan patuloy na ang ating makita yung mga bagay na nasa itaan. Siguro natalakay na sa inyo ni Paul yung chapter 3 ng Colossians. Tingnan niyo ang basa rin. Basahin natin ito Colossians chapter 3. Ito yung huling talata na lang. Kailangan na tayo. Baka sabihin nyo mag-overtime tayo. Chapter 3, verses 1 and 2. Magagawa natin lahat ito. No? Binigyan lang natin yung iba't ibang mga pananaw. Pero ang lahat ng mga bagay nito, magagawa natin kung ito ang mailalagay sa ating kaisipan. Pakibasa. 3, 1 and 2, Colossians. Kung kayo ay muling binuhay na kalapit ni Kristo, ay nanatili niyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nangupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa tulabaw ng lupa. Yun ang bagay na dapat mailalagay. Kung tunay na nais nating magawa ang mga bagay na ito, ang tingnan natin, ang hanapin natin, yung mga bagay na nasa itaas. Hindi yung mga bagay na nasa ibabaw. Kasi ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, yan ay mga bagay na laging kontra, laging laban sa tinatawag na aral ng Diyos. Kaya hindi kami kanina makaintindihan ni Francis. Kasi meron siyang gustong sa yung tinatawag na katuruan ng tao. Ang kailangan natin para tayo maging lubos sa harapan ng Diyos, para magawa natin yung isang katampanan o isamba sa Diyos, lagi ang ating isipin ang aral ng katotohanan na ipinakikilala ng pananampalataya. Dito tayo magkakaroon ng pananampalataya. No? Pananampalataya mula sa salita ng Kristo. Pananampalatayang dapat na mailigay sa ating puso at kalooban. Nang sa ganon, dumating man ang takdang kapanahonan sa ating buhay, katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, makaharap tayo sa Kanya. Nabilang ang Kanyang mga. Sana sa maikling aral na ito ay magkaroon kayo ng kaunawaan tungkol sa mga pagtuturo ng pananampalataya. Sa susunod pagpunta rito, marami yan. Meron niyang, hindi pa tayo tapos dito, may isang tayo babasahin dito sa pagtubig. Merong tubig yung daban. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Merong simpleng utos, merong mabibigat na utos, na sabi ng iba mabibigat, na dapat natin ipaliwanag sa utos. Pero tandaan ninyo, lahat ng utos
utos ng Diyos, kaya nating sundin. Lalong-lalo na yung pag-ibig sa ating kapwa, kaya ng ating sarili, kaya gawin ng tao, kaya natin gawin yan. Kung alam natin ang katotohanan. Para malaman na natin ang katotohanan, isang simpleng utos muli ang aking iiwan sa inyo, magsikap ka, bawat isa sa inyo, sa pagbasa. At makikita nyo, kayo rin ang makikinabang dito, sapagat sa inyong pagbasa, lubos niyong maunawaan